So what's up mga ka-idol? Nandito na naman tayo. It's me, Anevert TV. Siyempre, kung bago pa kayo dito, napadaan lang kayo dito sa aking YouTube channel mga ka-idol, ay huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe and i-click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pa nating i-upload. Siyempre, manghihingi din ako ng malaking like mga ka-idol. So, ang video na ito mga ka-idol ay ito yung sa mahigit na 7 years o 70 years na sa NBA mga ka-idol, ito yung maaari tayong nakakita ng clutch plays at buzzer beater at game winners na talagang namang ito yung nagbibigay malupit na tumatak na sa kasaysayan sa liga ng NBA mga ka-idol. Kumaga ito yung ang video na ito mga ka-idol ay ito yung top 10 na clutch plays sa tumatak sa NBA ay ating pag-usapan ngayong araw na ito mga ka-idol. So, para mas lalo pa nating maintindihan yung kwento, ay sabay nyo kung panoorin yung video na nanggaling sa The Demflix. So, subscribe natin yan mga ka-idol. Siyempre, yung kanyang link ay nasa subscription mga ka-idol. So, bisita natin yan mga ka-idol. At, siyempre, subscribe natin. So, maghanap na ng quiz mga ka-idol at sabayan nyo akong panoorin yung video na ito mga ka-idol. So, huwag natin papatagalin mga ka-idol at syempre, i-play na natin. Let's go! These are the most clutch plays in NBA history. Unahin na nga natin dito si Dwyane Wade. Sa 18 taong paglalaro ni Dwyane Wade sa liga ay marami talaga siyang mga clutch plays na talaga naman tumatak sa NBA. Ngunit ang isa nga sa mga pinakamalupit na ginawa niya ay yung nangyari noong February 27, 2019. Kalaban nila ang Golden State Warriors. Ang score ay 123-125. Lamang ng 2 puntos ang GSW. Bagamat nasa palpal ni Jordan Bell ang unang attempt ni Dwyane Wade ay agad niya din itong nakuha at ito nga ang nangyari. Talaga namang maski si Stephen Curry at itong si Kevin Durant. Mga ka-idol, ito si Dwyane Wade mga ka-idol. Isa din to sa pinakamagaling sa ganyang buzzer beater mga ka-idol. So marami siyang nagawa. Meron din tayong video na isa siya sa pinakamadaming buzzer beater na nagawa dito sa NBA history. So tumatak talaga yan mga ka-idol. Ay hindi din talaga makapaniwala sa kanilang nakita. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Derek Fisher. Nangyari ito ang mga repa noong May 13, 2004, Western Conference Semifinals, Game 5, kalaban nila ang San Antonio Spurs. Well, matapos ngang maipasa kay Tim Duncan ang bola noong last 5.4 seconds at sa kabila na nga nagbabantay sa kanya ay itong si Shaquille O'Neal, ay tumira pa nga din siya ng isang mahirap na fadeaway at ito nga ang naging reaksyon ng mga fans. Talaga namang nagsigawan ng lahat dahil 0.4 second na lang ang natira mga repa at masasabing tagilid na talaga ang Los Angeles Lakers noon. Gawin pamanay nang matapos nga ang timeout at matapos nga ding matanggap ni Derek Fisher ang bola ay agaran nga din siyang tumira sa mid-range at ito nga ang nangyari. Dahil sa sobrang tuwa nila ay hindi na nila hinintay pa ang opisyal na resulta at rumekta na agad sila sa locker room. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Stephen Curry. Hindi naman siguro nakakapagtaka kung kasama sa ating listahan si Stephen Curry na maituturing na greatest shooter of all time. Talaga namang napakabisa at hindi talaga matatawaran ang kanyang angking galing sa beyond the arc. Sa 13 taon niyang paglalaro sa NBA, marami talaga siya mga clutch plays na talaga naman tumatak sa mga fans. At isa na nga dito ay yung nangyari noong February 27, 2016. Kalaban nila ang Oklahoma City Thunder, tabla sa 180 ng score. Matapos ngang ma-secure ni Andre Iguodala ang rebound ay agad niya ding ibinigay ang bola kay Stephen Curry. Agara naman siyang bumaba para sa opensa at laking gulat ng karamihan dahil tumira siya agad ng 3 malapit sa logo at ito nga ang naging resulta. Big credit din mga repa kay Steve Kerr dahil sa kabila na meron pa silang timeout noon ay mas pinili niya na lamang na huwag gamitin ito at magtiwala na lamang kay Stephen Curry. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Kawhi Leonard.
5-time All-Star, Defensive Player of the Year at higit sa lahat ay 2 kampyonato at 2 Finals MVP. Yan nga mga repa ang mga achievements na nakuha niya sa 11 taon niyang paglalaro sa NBA. Well, nangyari nga ang clutch plays ni Kawhi Leonard noong May 12, 2019, Eastern Conference Semifinals, Game 7 kontra Philadelphia 76ers. Last 4 seconds, tabla sa 90 ang score. Matapos kanyang matanggap ang bola sa midcourt ay agaran nga din siyang nag-drive papunta sa kanan. Bagamat maganda ang ipinakitang depensa ni Joel Embiid ay tumira pa nga din siya ng isang fadeaway at ito nga ang nangyari. Yung mga ka-idol, alam niyo ba kung bakit ito tumatak talaga to na hindi makakalimutan ng mga fans sa NBA mga ka-idol? Ito lang naman yung pinaiyak si Joel Embiid. So grabe yung mga nangyayari yun mga ka-idol. Kumbaga di talaga makamove on si Joel Embiid dito sa nangyari kasi nga panalo na sila, kaso merong nagawa si Kawhi na 3 points na talagang pumasok at sobrang napakasakit yun mga ka-idol para sa mga Philadelphia. So isa na dun si Embiid kung bakit siya napaiyak dun sa nangyayari sa kanila mga ka-idol. So yun. Not 1, not 2, not 3, but 4 bounces mga repa bago pumasok ang tira na yon. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Damian Lillard. Hindi naman natin maitatanggi na marami talagang mga clutch plays si Damian Lillard na napakasarap balikan. At isa na nga dito ay yung nangyari noong 2014 playoffs, kalaban nila ang Houston Rockets. Matapos nga niyang matanggap ang inbound pass ay agaran nga din siyang tumira ng 3 at ito nga ang nangyari. Hindi pa dito yan matatapos mga repa dahil ang susunod naman ay yung nangyari noong April 23, 2019 playoffs. Kalaban nila ang OKC Thunder. Tangan-tangan ni Lillard ang bola habang dinedepensahan ni Paul George. Nang tumira nga siya ng 3 sa gilid ng logo at ito nga ang nangyari. So matotal mga rep ay kumamada nga siya ng 50 points, 7 rebounds, 6 assists at 3 steals. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Kobe Bryant. Lingid sa kaalaman ng marami, sa 2 dekadang paglalaro ni Kobe Bryant sa liga ay 8 game-winning buzzer beaters nga mga repa ang kanyang nagawa. Pero ang isa nga sa mga pinaka-memorable dito ay yung nangyari noong 2006 playoffs. Kalaban nila ang Phoenix Suns. Last 7.9 seconds, lamang ng 2 puntos ang Phoenix Suns. Nang naagaw nga ni Parker ang bola kay Steve Nash at agaran niya ding ibinigay ang bola kay Kobe Bryant. Bagamat maganda ang ipinakitang depensa ng Phoenix Suns ay tumira pa nga din ng isang mahirap na layup itong si Kobe Bryant at ito nga ang nangyari. Dahil sa kanyang nagawa ay na-force niya ang game na yon para mag-overtime. Naging digdigan nga din ang overtime na yon mga repa. Sa katunayan ay lamang pa ng 1 puntos ang Phoenix Suns at 6 na segundo na lamang ang natitira. Ganoon pa man ay matapos ngang makuha ni Kobe Bryant ang bola ay agaran nga din siyang bumaba para sa opensa. Bagamat 2 players ang nagbabantay sa kanya ay nakagawa pa nga din siya ng isang separation para makapag-fade away at ito nga ang nangyari. Ang mga plays nga na ito ay maituturing na rason kung bakit tumatak sa ating mga fans ang tinatawag na Mamba mentality. LeBron James and Kyrie Irving, 2016. Bagamat sa unang parte ng final series na yun ay na-3-1 sila ng Golden State Warriors ay muli namang nakabalik ang Cleveland Cavaliers sa pangungunan ni LeBron James at Kyrie Irving at napaabot pa nga nila ito hanggang Game 7. Well, naging digdigan talaga ang labanan noon, partikular na noong Game 7. Matapos nga makuha ni Andre Iguodala ang bola ay agara naman siyang bumaba para sa opensa. Ganoon pa man ay dahil sa napakatinding depensa ni LeBron James ay nablock niya ang layup na yun at pase nga sa karamihan ay ito nga daw ay maituturing na one of the clutchest defensive play sa kasaysayan ng NBA. Hindi pa dito yan matatapos mga repa dahil noong last minute so, ay ito yung play na yun ay ginawa ni LeBron na pagsupalpal kay Iguodala mga ka-idol. Ito kung pumasok yung layup ni Iguodala mga ka-idol ay talagang tagilid na yung Cleveland noon mga ka-idol. So grabe yung ginawa ni LeBron James dito mga ka-idol. Hindi ko talagang bilog na naman yung bola mga ka-idol.
layup na yun at base nga sa karamihan ay ito nga daw ay maituturing na one of the clutchest defensive play sa kasaysayan ng NBA. Hindi pa dito yan matatapos mga repa dahil noong last minute ay tangan-tangan ni Kyrie Irving ang bola. Matapos nga siyang makagawa ng isang separation kay Stephen Curry ay agad nga din siyang tumira ng 3 at ito nga ang nangyari. It's good! Kyrie Irving from downtown! Dagdag ko na rin mga repa na big credit din sa ginawang depensa ni Kevin Love para kay Stephen Curry. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Michael Jordan. Siyempre, 14-time All-Star. mga ka-idol, hindi natin makalimutan yan. Michael Jordan, isa to sa pinakamadami na buzzer beater sa ginawa sa NBA history na tumatak. So grabe. 10-time scoring champion, 5-time league MVP, defensive player of the year at higit sa lahat ay 6 na kampiyonato at 6 na finals MVP. Yan nga mga repa ang mga achievements na nakuha ni Michael Jordan sa kanyang buong karir. Walang isa nga sa mga pinaka-iconic game-winning buzzer beater ni Michael Jordan ay yung nangyari noong May 7, 1989. Kalaban nila ang Cleveland Cavaliers. Last 3 seconds. Matapos niyang matanggap ang inbound pass ay agaran nga din siyang tumira ng jumper sa mid-range at ito nga ang nangyari. The game's over and the Bulls have won. Hindi ba dito yan matatapos mga repa dahil meron nga ding clutch steal at game-winning shot itong si Michael Jordan na talaga naman tumatak sa mga fans at ito nga ay nangyari noong 1998. Dito natin mapapatunayan kung gaano nga ba ka-clutch ang nag-iisang Michael Jordan. Ngayon naman ay dadako na tayo kay Ray Allen. Nangyari ito mga repa noong June 18, 2013, Game 6. Kalaban nila ang San Antonio Spurs na merong 4 na future Hall of Famers. Pagamat nakalamang ng double digits ang San Antonio Spurs noong 4th quarter ay muli naman nakabalik ang Miami Heat dahil na din sa effort ni LeBron James. Sa katunayan na nakapagtala nga siya noong 4th quarter ng 16 points, 2 assists at 1 block. Pero ang isa nga sa talaga namang umugo ang pangalan nung time na yon ay itong si Ray Allen dahil na din sa kanyang nagawa noong huling parte ng 4th quarter. Bagamat hindi pumasok ang 3 ni LeBron James ay nakuha naman ni Chris Bosh ang rebound at agad niya ding ibinigay ang bola kay Ray Allen. Matapos ito ay walang pag-atubili, tumira siya agad ng 3 sa corner at ito nga ang nangyari. Dahil sa kanyang nagawa ay na-force niya ang game na yon para mag-overtime at noong Game 7 ay nasungkit na nga nila ang kampiyonato. Bali dito na nga magtatapos ang ating video. So yun lang mga repa. So, mga idol, ito yung top 10 na clutch play sa NBA mga kaidol na talagang tumatak sa NBA na hindi makakalimutan ng fans mga kaidol. So ganito yung buzzer beater, blocks, and basta rebound mga ka-idol ay talagang hindi makakalimutan to. Ito na yung nakasulat na sa kasaysayan kumbaga, no mga ka-idol. So sana nagustuhan niyo yung video natin mga ka-idol no. Sa hindi pa po nakapag-like, syempre mag-iwan po ng like and subscribe at click yung notification bell button and click all para ma-update pa kayo sa mga bago pang i-upload dito sa ating YouTube channel mga ka-idol. So maraming salamat sa inyong pagpanood and God bless.